kasalukuyan nating minomonitor ang sitwasyon dyan, lalo na itong Marikina River. Pero yung runway pala sa Marcos Bridge, partner, ay di madaanan dahil sa mataas na tubig baha. Narito balita ni Paul Montebon live mula dyan sa Marikina. Paul, maulang umaga. Maulan na umaga, partner Jade and Admar, sa lahat po ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na nakatutok ngayon dito sa Metro Manila sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nga naman sa pagpasok nga ng sama ng panahon, bunsod yan ng nagdaang bagyong Krising at ngayon ay itong habagat. Kaya naman dito mismo sa Marikina City ay talaga namang hindi exempted sa mga tubig baha o mga pagbaha. Kaya naman dito sa aking kinalalagyan, ito ay nasa ilalim ako ng Marcos Bridge ng Barangay Barangka dito sa Marikina. At ito nga yung sinasabi natin, ito ay nasa runway ako. Kung normal na mga araw, mga kapartner, kung normal na araw, walang pagbaha, walang sama ng panahon, walang mga pag-ulan, mga kapartner, ay nagagawa ng mga residente dito na mag-jogging, mag-relax, mag-takbo-takbo. Dahil nga naman ito ay dinisenyo ng lokal na pamahalaan para sa relaxation ng mga residente dito. Pero dahil nga doon sa sama ng panahon, heto at pinagbabawalan ng mga otoridad na magtungo dito sa lugar, pinahintulutan naman tayo para maipakita lang natin na ito na yung sitwasyon ng lugar dito dahil sa matinding pagbuhos ng ulan at nagkaroon nga ng mataas na tubig baha. Sa likuran ko, mga kapartner, kasalukuyan yan, ang nasa tubig natin ay nasa 15 meters po ang taas na ng level ng tubig. Bagamat wala pa naman tayong nakukuhang impormasyon na may mga casualties, may mga nasugatan, nasaktan, dulot nga ng mga pagbaha dito sa Marikina dahil nga naman tuloy-tuloy naman ang monitoring ng lokal na pamahalaan kasama na rin ng mga otoridad dito. At yung nasa likuran ko ay dahil nga sa malakas na buhos ng ulan at tubig baha na dulot ng malakas na tubig baha, ito na, inanod na yung iba't ibang mga uri ng mga basura. Makikita din natin dahil itong runway na to ay nilagyan yan ng tinatawag na pangharang ng mga bakal. So makikita natin doon sa pinaka unahan natin, may mga nakausli, may mga nayupi na mga bakal dahil sa sobrang lakas ng ragasa ng tubig baha. Alas 11 kagabi ay umabot ng pinakamataas na alarma ang lugar dito na umabot ng 18 meters ang antas ng level ng tubig dito nga sa Marikina River. Kaya naman itong bakal na ito, mga kapartner, ay talaga namang nayupi dahil nga sa sobrang lakas ng tubig baha. Sa kasalukuyan, kagaya ng Marikina City Riverbank Development, ito sila kuya, ay tuloy-tuloy ang kanilang monitoring doon sa pag-iikot-ikot dito sa gilid ng tulay na ito at ng ilog na ito para masiguro na walang madidisgrasya. So far, wala pa kayong naitatalang untoward incident? Wala pa naman. May mga mangilan-ngilan lang, mga kapartner, na namimingwit ng isda, namimingwit ng isa, sinasamantala yung tubig ulan, yung buhos ng ulan, para naman panlaman siyan daw pag mahuli nila ang isda na papanaog dito sa Pangpang, mga kapartner. Kanina ay opo. Lumalapit dito, yung mga sinasaway natin. Oo. Baka mamaya madulas. Okay po, oo. Pag mayroon daw mga lumalapit na mga tao, kumukuha ng mga pictures, ng mga videos, ay pinapaalalahanan nila na huwag masyadong lumapit, baka nga sila rin ng tubig baha. Nakuha na rin natin ang impormasyon, mga kapartner, na si Mayor Maan Chidoro ay nag-iikot-ikot na rin sa iba't ibang bahagi ng Marikina City, lalong-lalo na sa mga flood-prone area, mga kapartner. And so far, wala pa naman tayo nakukuha na impormasyon kung kumusta na ang kanyang mga naiikutan, pero bahagi naman yan talaga ng trabaho, tungkulin ng mga lokal na opisyal na siguruhin na ang lahat ng kanilang mga residente ay ligtas, lalong-lalo ngayong panahon ng
tag-ulan. So yan na muna mula dito sa Marikina City. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, ito muna ang ating update. Paul Montibon, back to studio, mga kapartner. Paul, yung mga residente malapit dyan sa Marikina River, wala na. In-evacuate na, ilikas na sila sa mga oras na ito. Wala nang mga residente dyan malapit. Yes, yan yung pinaka-protocol ng lokal na pamahalaan ng Marikina. Yung mga pinakamalalapit na mga barangay, mga residente dito sa Marikina River ay talagang agad na yan inililikas doon sa mga evacuation centers. Actually, mamaya ay ang mismong kalihim ng Department of Health ay bibisita sa ilang evacuation centers dito sa Marikina City para siguruhin ang kanilang kalusugan, ang kanilang kaligtasan, kung kumusta na ba, napapangalagaan ba, lalong-lalo sa pagpapaalala sa mga sakit na maaaring makuha dulot ng paglusong sa tubig baha. Malaking magiging responsibilidad nila ngayon para nga ipaalam ang dapat na mga pag-iingat, lalo-lalo ngayong panahon ng tag-ulan, Partner Jay. Gaano ba karami yung mga nagbabantay kanina, dyan, Paul? Kasi kanina nakita natin si Kuya, mag-isa lang siya. Pero bukod sa kanya, may mga kasamahan pa ba siyang nagbabantay din dyan para doon sa mga, alam mo na, yung matitigas ang ulo at gustong dumaan dyan? Actually, isa lang yung nakita, isa lang siya na nakasama natin dito sa pinakamalapit, pero marami sila dito doon sa kahabaan na to ng Marikina River, dito sa may Marcos Bridge sa ilalim, ay nasa 3 hanggang 4 no na mag-iikot. May tumutulong din na security guard na malapit dito sa kanilang barangay IVC na nagtitingin-tingin din sa lugar. Ibig sabihin, nagtutulong-tulungan na rin sila para maiwasan yung anumang casualty o disgrasya, lalong-lalo na yung makadisgrasya tayo ng buhay dahil lang sa kapabayaan. Yan naman ay hindi nila papahintulutan daw dahil nga naman yan naman talaga yung kanilang mandato na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan, mga kapartner. Actually, sa likuran natin ay may nakaantabay din na galing Barangay Santolan sa Pasig City yan na DRRMO truck. Oo, para naman in case may mga kailangan na mga emergency responses, medical responses, ay meron din silang maiaambag dito sa kanilang karatig na syudad, mga kapartner. So yan, may mga iba sa ngayon, may mga iba na nasa ilalim ng tulay, nasa ilalim ng LRT para kumuha ng sitwasyon. Nakikiisa rin sila sa pagbibigay ng update dito sa Marikina River, pero gayunpaman, sabi nga natin kanina, nababantayan sila ng mga otoridad para masiguro na ligtas ang sila dito sa lugar, mga kapartner. Paul, yung mga pag-ulan ngayon dyan, tuloy-tuloy. Kanina pa, simula pa yung kanina. Pero kapansin-pansin, kagabi kasi umabot ng third alarm, mahigit, 18 mahigit yung level ng tubig. Ngayon, sa isang bahagi dyan sa Marikina River, particular na sa Santo Niño Bridge, is nasa mahigit 16 pa yung area. So, yung mga pag-ulan na yan, kanina pa yan, hindi na talaga tumigil. 7, dumating tayo dito, mga kapartner, at hanggang ngayon, malakas-lakas pa rin yung ulan, kaya naman nagpayong na rin tayo. Tuloy-tuloy, walang humpay yan. Hindi tumitigil ang pag-ulan dito, mga kapartner. Maliban na lang doon sa mga residente na gusto talagang maligo sa ulan, gusto magpabasa, ay walang problema doon. Pero may mga iba naman ng mga motorista, talagang alam na nila, naka-helmet, naka-raincoat. May mga iba naman na nagtatambay dito, ay talaga namang naka-raincoat, naka-payong din sila para makaiwas din sa pagkakabasa, mga kapartner. Hanggang ngayon na magkausap tayo dyan sa studio, hanggang dito ay tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, mga kapartner. Kahapon pa lang ay dineklara ng walang pasok. Maagang nagdeklara na walang pasok sa trabaho, sa government, and at the same time sa klase. Nung kayo'y bumabiyahe dyan at sa mga kasalukuyan po, meron ba kayong marami pa rin ba mga motorista ang lumabas or hindi na matraffic sa kasalukuyan dahil nga dito sa masungit na panahon? Tama. Actually, habang binabaybay namin kanina, paglabas doon sa ating istasyon dyan sa Guadalupe, sa Makati, habang binabaybay natin,
ang kahabaan ng EDSA, mangilan-gilan ang mga sasakyan na ating nakita. Dahan-dahan rin ang kanilang pagtakbo dahil nga naman madulas ang daan, maulan, halos zero visibility ang mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila, lalong-lalo ng EDSA. Patungo dito ay nakikita natin na talagang mangilan-gilan lang ang mga motorista na ating makikita. Maliban lang doon talaga sa gustong nilang maghanap buhay, ay talagang susuungin nila ang baha, susuungin nila ang sama ng panahon. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, sabi mo kanina, ay una nang naideklara ng pamahalaan na dapat walang pasok, walang pasok doon sa mga mag-aaral ho natin. Pero yun nga, dahil nga kailangan maghanap buhay, napipilitan sila na pumunta dito sa lansangan para maghanap buhay. Pero sa ngayon talagang hindi tulad ng normal na araw, no, na mataas ang sikat ng araw, talagang traffic, no, halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa kabaan ng EDSA hanggang sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero ngayon, medyo maluwag-luwag, siguro dahil na rin sa pag-iingat na madisgrasya o maaksidente sa daan dahil sa mga pag-uulan. Partner Admar.